Nako po mga kababayan, breaking news. President Vladimir Putin may matinding ganti at talagang nilusob po ng mga sundalong Ruso itong dahig mga kababayan. Ito po yung ginawa ni Putin. Nako, magugulat kayo. Totoo kaya ito mga kababayan? So si Attorney Roque, meron pong matinding revelation tungkol dito. Nako, PRRD, makakalaya, papalayain ni Putin. Kasi nga, itong mga ICC na ito, talagang wanted na po. At yung iba arestado na. So pakinggan po natin ang revelation ni Attorney Roque. Nako, makakalaya na si PRRD. Ito ang susi na makita pa natin ng buhay si Tatay Digong at daupang palad tayo. 'Di ba? Panoorin po natin mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta po? Ay nako, nasa kalagitnaan na tayo halos ng linggo. Konting tulog na lang. Magwi-weekend na naman tayo. Pero kamusta po kayo ha? Well, ako po ay medyo gumaling na sa aking ubo, pero nandun pa rin yung plema, no? So, nagtataka ako, no? Parang nagkaroon ng solusyon doon sa aking mga bagong gamot na binigay natin mga kabayan dito, doon sa aking ubo at sa aking hika, pero nandun pa rin, no? Meron pa rin ata. Hindi ko alam kung viral o bacterial na yan, no? Pero malalaman natin yan. Alam niyo, dito sa Europe, napakahirap kumuha ng antibiotic, hindi gaya dyan sa Pilipinas, no? Ako naman, alam na alam ko yung aking sarili ko, alam ko yung sakit ko, alam ko na kapag bronchitis yan, na nagsisimula sa ordinaryong hika, kinakailangan ko talaga ng Zithromax. Pero dito, mahirap po, hindi magbibigay ang doktor ng Zithromax. Kung bibigyan ka man, ibibigyan ka muna ng mahinang antibiotic, no? Palakas ng palakas, no? Hay nako, kaya nga mag-aantay na lang ako ng darating na Pilipino at magpapabili ng Zithromax. But anyway, pag-usapan po natin. Napakita sa Facebook kanina yung judge na nagbasa ng husga ng appeal chambers na binabasura ang interim release ni Tatay Digong na nagrereklamo kung anong epekto ng freeze ng Amerika sa lahat ng mga assets ng ICC, kasama na sa mga assets ng mga judges at prosecutor ng ICC. Abay, masalimuot pa lang nangyari sa kanila. Ang sabi ng judge na yan, wala siyang mabuksan na bank account miski sa Europa. Wala siyang siyempre credit card at pati ang mga visa ay frozen. Paano ba kasi nai-implement ang freeze ng mga Amerikano sa mga assets hindi lamang ng ICC kundi sa lahat ng mga judges at prosecutor ng ICC? Well, alam niyo sa larangan ng international law, kontrobersyal itong unilateral sanctions na ini-impose ng iba't ibang bansa. No? Bakit siya kontrobersyal? Kasi nga, lahat ng mga batas ng isang bansa, pwede lang mapatupad sa sarili mong teritoryo. Hindi dapat lalabas ang teritoryo mo. No? Pero itong ginagawa ng Amerika, unang-una niyang ginawang sanctions ay yung trading with Cuba. Bawal mag-trade sa Cuba. No? Tapos ngayon naman, ito nga, nagkaroon ng sanctions laban sa pondo ng ICC at sa lahat ng mga opisyales ng ICC, kasama na yung prosecutor at ang mga huwes. So paano ba na-implement yan? Well, theoretically, dapat yan sa Amerika lang napapatupad. Pagdating sa ICC, wala naman sila mga account sa Amerika. Pwede bang walang epekto yan? Hindi rin. Kasi sa larangan ng banking, importante yung isang American na system na tinatawag na SWIFT. Yung SWIFT is an American electronic system na ginagamit natin para paglipat ng pondo. So kung ikaw ay magte-telegraphic transfer, SWIFT ang gagamitin mo. So ang unang-unang nawala sa sa ICC at sa mga judges at prosecutor ng ICC ay yung SWIFT. So hindi sila makatanggap ng pera from abroad. Now, hindi ko alam kung paano ngayon ang ginagawa ng ICC para makatanggap ng pondo sa kanyang operasyon, no? Nang walang SWIFT account. Alam naman natin na ang pondo ng ICC nanggagaling sa mga miyembrong bansa, kasama na doon sa mga pribadong pwedeng mag-donate sa ICC. Controversial yung donasyon na yan, ha?
Kasi nga, paano ka magiging patas na maestrado na tumatanggap ng donasyon? Ang tsismis nga, ang mga Marcoses through iba-ibang mga, fake, corporations o holding corporations, posibleng nagdo-donate sa ICC kaya talagang pinupuruhan, si Tatay Digong. At sinasabi ko lang naman, possibility. Kasi nga unlike yung hukuman ng Pilipino na hindi po puwedeng tumanggap ng donasyon, siya po puwede. So, pupuntiryahin nga natin yan yung mga sino nagdo-donate ngayon sa ICC nang malaman natin kung mayroong mga Pilipinong nagdo-donate dyan dahil talaga namang nakakaintriga kung sino talaga ang nagpopondo sa ICC. Alam ko yung mga dating mga mayayaman na talagang sumusuporta sa kausa ng karapatang pantao, si George Soros, lalong-lalo na ay talagang nangunguna. No? Pero dahil nagkaroon ng kapangyarihan tumanggap ang ICC, pwede, pati ang mga Marcoses, tinatanggapan. So, aalamin natin yan. Pero anyway, so unang-una, nawala yung SWIFT. Nawala yung kanilang pagkakataon na magpadala ng pondo. Now, ang diferensya sa Amerika, hindi lang siya, yung fees niya, applicable doon sa mga korporasyon na nasa Amerika. Lahat ng korporasyon na mayroong presensya sa Amerika dapat sumunod sa freeze. At yan yung problema sa Europa. Kaya ang ginagawa ng Europa ngayon, para maiwasan yung unilateral freeze ng Amerika, gumagawa sila ng batas na nagsasabi na hindi po pwede sumunod sa batas ng freeze ng Amerika. So gumagawa sila ng counter legislation na nagsasabi na walang bangkong European ang dapat sumunod. Ang problema, miski may ganyang batas sa Europa, ang Amerika naman, ang kanyang construction ng kanyang freeze order ay hindi lang sa mga Amerikano, lahat ng korporasyon na merong negosyo sa Amerika. Kaya kung ikaw ay isang European bank, maski technically hindi ka sakop ng freeze dahil wala naman ikaw sa territorial jurisdiction ng Amerika, kapag ikaw naman ay gumagawa ng negosyo at nagpapadala ng pondo sa Amerika, technically sa Amerikano, sakop ka ng freeze. At kapag hindi ka sumunod sa freeze order, mas matindi ang magiging consequence niya, no? Dahil hindi ka lang ma-fine, baka completely maisara ang iyong mga transaksyones sa Amerika. Let's face it, no? Wala namang kahit sinong bangko, kahit sinong korporasyon na maiiwasan na magkaroon ng transaksyon sa Amerika. Yan ang dahilan kung bakit maski yung mga bank account ng mga empleyado ng ICC, gaya ng mga judges at ng prosecutor, ay nasa Dutch Bank. Yung Dutch Bank naman, basta meron siyang kahit anong transaksyones sa Amerika, kinakailangan sumunod dun sa freeze order. At yan ang dahilan kung bakit ang reklamo nga ng ICC judge, wala siyang bank account ngayon. Kasi miski European ang bank niyan, obviously, nagtatransact sa Amerika. Kasi sino ba naman hindi nakikipagtransaksyon sa Amerika ngayon, no, kung ikaw ay bangko. At dahil ayaw nila na maisarado ang kanilang operasyon sa Amerika, sinusunod na nila ngayon ang freeze order, ang sanctions laban sa ICC. Ganon din nga yung mga credit cards. Kasi ang mga credit cards naman, pwede kang Visa, Mastercard, pero parang franchise lang yan. Iba't ibang mga bangko nagsusuporta ng operasyon ng mga credit card companies. No? Pero dahil nga na-honor ang transaksyon ng isang credit card, hindi lang naman sa Europe, kundi sa Amerika, at kung ayaw ng credit card company na hindi sila labas ng pondo para bayaran ng mga purchases sa Amerika, kinakailangan sumunod din yan sa freeze order ng Amerika. Now, alam mo, nagbibigay pag-asa yan kay Tatay Digong. Dahil sa tindi ng sanctions ng Amerika ngayon sa ICC, I think it is a matter of time na talagang makikripol ang operation ng ICC. Nagrereklamo na ngayon yung mga West na hindi sila nagkakaroon ng bank account, hindi sila makapagpadala ng pera sa kanilang home countries, pati mga visa nila at kanilang mga kaanak na re-revoke ng Amerika. Now, imagine yourself, ikaw isang foreign judge, nagtatrabaho ka sa Amerika sa ICC, pero ang pamilya mo nandoon sa iyong home country, hindi ka makapagpadala ng pera, paano gagawin mo? Di ba? So yan mga kababayan, ipakita po natin itong mismong si Luz Ibanez. Luz Ibanez, ito po, yung na-freeze ang account. Ito po yung ito, ICC Judge Luz Ibanez undeterred by Trump sanction. Ito po mga kababayan, ipakita po natin.
My work is easy because I use Click. Ito po siya, yung ICC judge. Lahat po sila mga kababayan, hindi lang po si Luz Ibanez ang nakarma dito. So ipakita po natin ano yung kanyang nararanasan ngayon. Dahil si Trump po ay talagang malupit din ito. Sinanction po ang ICC lahat, kamag-anak, kaibigan, basta connected po sa ICC mga kababayan. So dito, mahihirapan po yung mga ICC judge dito na gumalaw. Sila pala ay tumatanggap ng mga donation ng mga pera. So pati mga anak, basta kapamilya, hinihigpitan po ng Amerika. Basta may transaction sa Amerika, naka-freeze po. Hindi sila makapaglabas or hindi po sila makatanggap ng pera galing po sa ibang partido. Syempre, ang mga ito tumatanggap ng mga pondo-pondo nabanggit na rin ni Attorney Roque na allegedly the Philippine government is giving some money to those ICC officials na kumakargo at nagpakulong kay PRRD. So, yung sanction po ng Amerika, ayun, gumalaw na po. So, si Putin, ayan, pinawanted po lahat ng ICC official. So, anytime po mga kababayan, kakastiguhin at ikukulong po ito. At si Kamir Khan nga po, 15 years po na guilty na talagang allegedly mga kababayan kinastigo na at kinulong na po ito. So ipakita ko po ito. But we gather with the judges, the affected judges, we gather with the Dutch authorities, from the Minister of Foreign Affairs, also from the Economic Affairs. So we ask them to support us in a very practical manner. They can do nothing if they are doing over-compliance of these sanctions. Then where is the sovereignty of this country? Because the banks are independent. Why they should be subordinated to the American policies? The next day, I received a call from my bank announcing me that now I could move at least my account in dollars to be converted in euros, so I can have the disposition of my assets. I think that it has been clear during this week that everybody, at least in the speech, are supporting us. But what we are asking are practical measures. What we are asking is action. We need the support of the entire world, but we are in Europe now, and Europe is a powerful structure. The European Union is a powerful structure. They should react as such. They cannot be subordinated to the American policies. I think that they should do something else than only say that they show solidarity with us, because solidarity is not only a word. It should be enacted with practical measures, legislative measures and others to support the court, not only to support the judges, but to support the system of Rome. Because with these sanctions, which is affected, it's not only the judges, we are just individuals, we are just persons. Probably we will be gone in the next years, but they want to affect the system of Rome, the system of the court, where we deliver justice for the victims, the most defenselessness and vulnerable victims who nobody listens. So they are the affected ones with this. And I think that this is the reason, because not only the European Union, not only Europe, but the entire world should support this, even the people from the United States of North America. Just to highlight that why the judges now and this court is not deterred. We don't think, at least me, I am not here because I need the job. I'm not here because I need the money. I'm here because I feel that I have a mission for humanity. The work of International Criminal Court is for humanity. And this is why we are resilient, and this is why we need not only to stand together as judges, but the entire international community needs to do that. Because as such, we are working also, as always, for peace and global security. At the beginning, it was very... So yan mga kababayan, ang ICC kasi scammer po ito.
tumatanggap po sila ng pondo galing po sa mga government kung saan yung kalaban nila sa politika ay pinagkakaisahan po. Ayan po yung nangyari kay PRRD, mga kababayan. So ano masasabi nyo dito sa sanction na binigay ni Trump? Pati si Trump galit na sa ICC. Okay po, isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po ng marami sa inyong suporta, mga kababayan. Ako si The Wonders Philippines. Mag-pray-pray po tayo na si PRRD ay makauwi pa ng Pilipinas. At sana ito po yung way para makalaya at makita pa natin minsan si Tatay Digong na minahal po natin. Okay po? Salamat po ng marami sa inyong suporta, mga kababayan.